Ang ganda. Malamig. Sobrang lamig. Grabe, parang totally young spring dream kayo. Anong nangyayari? Nathan Ito. Malaswang magnanak. Lakas ng loob kang samantalahin ang pagkakataon habang nawawahay Emma. Ay kayon. Masakit. Hindi ito panaginip. Naglagbay ako sa oras. Miss, pakinggan mo ang paliwanag ko. Kanda ganito yun. Hindi kailangan ang Mamatay ka. Ate, may UBO ka ba? Tatawag ko si Master. Huvak. Tulungan mo akong patayin ang hayop na ito para hindi niya sirain ang pangalan ko. Sige. Ate, Halika na naman. Kayang pagalingin ang sakit ng banal na. Ang banal na babae ay may ubo na may kasamang sa panahon namin. Tinatawag na sa libo-libong taon, mahirap gamutin. Pero sa panahon namin, itong gumaling. Frost. Huwag makinig sa kasinungalingan ng lapastangan. Patayin mo siya. Sumusumpa ako sa langit. Kung nagsisinungaling ako, kidlatan sana ako ng langit. Gayon sabihin mo. Paano mo ako tutulungan? Hanggat SI Santa ay hihigas sa tabi ko dito. Ikaw na makulit. Hanggat makauwi sa mundo ko, madadala ko ang gamot mula sa panahon namin para pagalingin si Santa. Ito ay isang signos ng buhay at kamatayan. Kung hindi ka bumalik agad. Kapag umabot na ang itim na linya sa puso mo. Kaya't aside dakiling Lord, ay walang magagawa. Huwag mo akong lokahin. Ano ang balik mo? Humiga ka. Time travel. May kapalit yan. Bigyan mo ako kahit kaunti. Gaya ng kapangyarihan o gamot. O mga teknika. Pabayaan mo akong ibigay ang tofi. ate, naghahanap lang ng paraan ang masamang iyon para tumakas. Huwag maniwala sa kanya. Kung babalik ako, kailangan ko ng interest. Kung hindi, ang puri ko'y nasaya. Hindi biye na lugiye kayo? Ibigay mo sa akin ang pinakamataas kong antas ng pil at teknike. Tinamaan siya ng simbolo ng buhay at kamatayan. Sa tingin ko, wala siyang magagawa upang mangloko. Ang lupit mo. Simulan na ang mahika. Ano? Walang spell BA. Wala. Walang iniisip. Tahimik lang para makatulog. Ang lamig. Ito. Hindi ako nananaginip. Bagay mula sa ibang mundo. Talaga bang naibalik ko? Pasensya na, pumanaw na ang tatay mo. Pakiusap, pumunta ka sa morgue. Ano? Tati. Tay, bumalik na ako. Tay, gising ka na. Okay pa si Tati Capon. Naririnig niya ako magsalita. Ang mga mata ay gumagalaw. Bakit na yan?
Si MRE nagkaroon ng brain hemorrhage, lumalala ang kalagayan. Wala rin kaming magawa. Hindi nagme-mentor ng 24 na oras. Bakit hindi agad ginamot ang brain hemorrhage? Ang tatay ni MS Chen ay aksidenteng nabalian ng buto kagabi. Kailangan ang konsultasyon ng doktor sa ospital. Kaya naman. Isang balik kailangan ng gamutan sa ospital. Hindi nyo mahanap ang mahalaga. Ginawang alam mo rin. Malakas ang impluensya ng pamilya Chen. Hindi namin sila kayang labanan. Siya na naman SI Chen Yao. Napakalakas ba ang pamilya Chen? Kaya nila kontrolin lahat. Tinutulungan nyo lang sila sa pabaya lang kayo sa amin. Ginawang talagang patawarin mo ako. Wala akong pakyat. Dalian ang operasyon sa tatay ko. Dalian mo na siyang iligtas. Ginoong di mabubuhay ang patay. Alam kong mahirap tanggapin, pero pakiusap, huwag mo na kaming pahirapan. Alis na kami. Itay. Yang mundo na yon, ni hindi makayanan ang TB. Totoo at talagang epektibo ang gamot nila. Wala nang magagawa Itay. Eos kalang BA, Itay. Anak. Nazaon tayo? Kawawa namang bata. Atay, ayos lang ito. Baki ka umiyak? Tari. Mag-asikaso lang ako ng kung wala kang ibang gagawin. Magpa-check up ka. Saka umiwi ka na. Saan ka pupunta? Kukunin ko ang gamit natin. At tapusin ko ang usapan sa pamilya Chen. Ang Konshen. Ang Kanchen sa lungsod ng Lin. Nababaliw ka ba? Ang Kanchen ang hari sa lungsod ng Lin. Hindi pwedeng basta-basta. Makinig ka kay Papa, isang saglit lang at lilipas din. Ayo ba? Kapag umatras ako, lalo lang akong naiinis. Kailangan mo, simulan na yon. Hindi na pwedeng magpaapi sa iba. Bumalik ka na. Nakakatakot ba talaga ako? Sabi ni Leng Ruo Chu, ito ang matitinding gamot at pamamaraan. Bilang isang banal na babae, talagang hindi siya magsisinungaling. Ang librong ito ay nagpapalabas ng antigo at maharlikang aura, mukhang isang pambihirang teknika. Ang kasanggayan ko sa 9 na langit at 10 mundo ay ang pinakamakapangyarihang teknika sa mundo habang nag-iensayo. Maari mong sapilitang absorb ang kapangyarihan ng mga gamot at absorb ang antas ng iba. Tama ang gusto ko. Grabe, talagang hindi ka panipaniwala. Ordinaryong pangkaraniwang guro. Nagsasanay 10 taon maabot Grandmaster. Ako, 1 oras lang ang kailangan. Ika-37 palapag. Ang gwapo ng lalaki, ang gwapo niya. Yung muskles, yung hubog, kung siya ang boyfriend ko, sanan ga, tingnan Montag, tingnan Montag. Nasaan yung gwapo? Nasaan siya?
Ngayon, ang Yi-group ay pamamahalaan ng pamilya Chen. Ang mga taong nagtatrabaho sa palapag na ito ay pangunahing miyembro ng Yi-group. Napakasimple ang pagpapanatili ng posisyon, kailangan mo lang. Humiga at tumahol na parang aso, pagkatapos ay maglakad sa paligid ng workstation. Umakyat ng 3 la. Bingi ba kayong lahat? Naintindihan ang sinabi niyang Master Chen. Magaling, lahat sila ay may matatag na paninindigan. Kaongaongayon. Ayaw tumawag. Babaliin ko ang kanilang binti at itatapon silang. Sa susunod na kumpanya na tumanggap sa inyo, makalaban nyo ang pamilya Chen. Mas pipiliin kong mamatay ng may dignidad kaysa masira. Kahit ilan sa inyo ay pabor sa makasariling ambish kapag kumalat ito sa kinabukas. Paano nyo mahaharap ang inyong mga tauhan? May dumating na matigas ang buto. Mukang. Hindi ka na makapaghintay na sundan ang amo mo. Anong balak mong gawin? Nako, huwag kang magulo ah. Matandang to, ganito nakatanda, hindi pa alam ang apelido ni Lin Cheng. Gusto ko rin malaman. Ano na bang apelido nitong Lin Cheng? Naloko ba ako sa mata? Galing sa langit taong ito. Mukhang nakatapak sa malaking ibon. Si Bataen ay dalubhasa sa labas na puwersa. Champion ng karet noong nakaraang taon. Biglang natalo lang. Siya si Young Master Yi Qiu. Walang alalahanin. Tapos na ang bagay na ito. Hindi magtataksil ang pamilya Yi. Ikaw BASI Chiao? Bakit ang laki ng pinagbago ng batang ito? Mas mahaba ang buhok niya kaysa parang tumaas din siya ng husto. Ano NGA? Isang araw lang tayong inakita. Hindi mo, AKO, kila. Chen, makingat ka. Ang EQ na ito ay kayang talunin si Bachang Ji sa isang igla. Baka isa siyang dalubhasa sa lakas loob. Kahit pa siya ay dalubhasa. Kaya niyang labanan ang 10. Pero kaya ba niyang labanan ang 100? Lahat kayo pumasok dito. Ipapakita ko sa iyo ngayon, ganyang mukhang probinsyano. Kung ano ang tinatawag na kahusayan ng mayayamang angkan. Mga tauhan na dinala ko ngayon. Lahat sila ay ikasyam na antas sa karet. Sila ipuputok Angelaway. Koyo kang lunurin. Talaga BA. MGA kapatid. Gawan siya. Si Chen Shao. Isa siyang unang antas na dakilang guro, magaling sa panloob na lakas. 20 taong unan ang antas na dakilang guro. Paano nangyari ito? Hindi ba sinabi na ang batang Panginoon ay may sakit sa baga kaya hindi makapag-ensayo? Ginagawa ito para sa mas malaking pag dumating oras, babaliktad mundo. Ang tingin ko sa iyo, isa ka pa lang sa umpisa ng pagiging Grandmaster. Kahit gaano kakabilis, mas mabilis pa rin ang bala ko. Matigas talaga ang league ko. Ayoko ng pagtingala. Kaya alam mo na ang dapat mong gawin, diba? Yiki. Pinapayuhan kita, huwag kang sumobra. Ako lang ang tagapagmana ng pamilya Chen. Ang tatay ko at kapatid ko. Hindi ka kukampunya. Maglasang to ang tamang paraan ng pagluhod. Anong oras na ito? Nagbabanta ka pa rin sa akin. Balik na sabihin mo, kay bukas pupunta ako sa bahay ni Chen. Sa presyong isa. Bibilhin kayo ang Chen's group. Yiki. Ikaw, nababaliw ka. Ange MGA Shen. Ang nangungunang pamilya sa Lin Cheng. Ang yaman ay 100 beses sa iyo. Ganito kalaking organisasyon. Ils ont fait l'ange sayo. Parang nananaginip ka. 0.5 offer. Kung may dagdag ka pang sasabihin. Pingako kayo. Mula ngayon wala ng Chen sa lungsod Lin. Sige. Yiki. Kayabuka. Maghihintay ako sa Chen pa salubungin ka. EQ, nakalimutan kong sabihin sa'yo. 3 taon na ang nakaraan. Ang ate ko ay isa ng master ng unang ranggo. Kaso bihira siyang kumilos. Pagaza. Pagdating mo bukas, sana ay nandyan pa rin ang yabang mo ngayon. So ito pala ang kumpiyansa ng pamilya Chen. Sana ang kumpiyansa mo ay makapagligtas ng isa pang binti ng tatay mo. Si. Sana NGA. Huwag kang mangako bukas. Tayo na. Ginong Yi Qiu.
kakaalis lang sa mundo ang matandang hindi pa matatag ang pundasyon. Talagang hindi dapat makipagdigma sa unang pamilya ni Lin Cheng. Huwag kang magala, walang problema si Dad. Sa mga susunod na araw, mag-leave muna kayong lahat ng may sweldo. Pagkalipas ng 3 araw, ayusin ko lahat ng problema. 3 taon na ang nakaraan, si Chen Yao ay naging Grandmaster, nakakagula. Para masigurado, humanap ng tahimik na lugar. Kailangang mabilis na mag-level up. Bagaman manipis ang espiritu sa mundo, kakaunti ang mga tao na nagpaprak kung kapangyarihan na mandirigma ang batayan. Unang antas ng cultivation ay katumbas ng unang ranggo ng dakilang mas. Paano kung maabot ko ang ikasyam na antas ng cultivation at mag-level up sa foundation building? Sino kaya ang makakapigil sa akin? Ang galing naman ng pagiging mapang-aping ang layo natin sa isa't ngunit ginawa nito ang tumagsa ang dugo at ki. Ang antas ng kaniyang cultivation ay Malapit nang makapasok ang batang ito. Hindi ko inaasahan ang maliit na Lin Cheng na ito. Lumalabas na batang Grandmaster sa ikalawang baitang ang lilitaw. nakababatang kapatid. Base sa kumusta ang iyong minamahal na disipulo? Lahat ay may pambihirang kakayahan. Ngunit medyo kulang kumpara sa aking Kate Conti Lang. Si Mentor Uncle gustong magyabang. Nagpapalit ka ng estudyante, ngunit lagi kang napapahiya. Munting Tala. Kapag sinabi mo yan, si Mentor ay magagalit. 10 taon na ang nang tinanggap ko ang 9,000, 900, at 900. Hindi na ako kumuha pa ng estudyante. Hindi ako naniniwala. Hindi ka naniniwala. Ang senior MO, SI pa 10 taon na ang nakalipas. Ay isang 3rd grade Grandmaster na. Ngayon, mahigit 30 taon gulang. Halos siya na ang unang tao sa ibaba ng 6th grade Grandmaster na. Kahit gaano pa siya kahusay. Kumpara sa senior mo, may kaunting kulang pa rin. Hindi talaga ako naniniwala. Tama ang sinasabi mo, kapatid. Ang pagsasanay sa martial arts ay mahirap na proseso. Kung wala siyang magandang pagkakataon, mahirap siyang makalusot bilang isang 3 antas na dakilang maestro bago mag-30 taon. Antas 3. Dakilang maestro. Dakilang maestro. Tiyuhin, bakit nag-alala ka? Alam mo naman ang kasagot, ganito kagaling na estudyante. Kelangon kung makuasiya. Kilolo. Ang sakit mo sa pagiging guro, nandito na. Talented siya. Siya ay tagapagmana ng sekreto na samahan. Wala ng lugar para kay... Hindi na mahalaga yan. Sundan natin siya. Tudong anak. Magbaw ka, tatanggapin kita bilang pang 100,000 nag-iisang tagapagmana. Simula na yon, hindi na ako magtuturo ng ikaw lang. Nag-iisa ka lang. Ay tao, parang hindi masyadong normal ang isip. Huwag sanang magalit. Ang kapatid kong guro ay mas pasensya sa kanyang. Pwede ko bang itanong sa iyo, ano ang pangalan mo? Taga saan ka? Ako si Ypsiloni, wala akong grupo. Ozien, napaka-beauty. Magsimula ka ng matuto, turuan kita ng natatanging Northern Sea Strong Kigong, tiyak na walang makakatalo sa iyo. Matigas na kalamnan. Hindi rin tama. Ikaw bata. Minamaliit mo ba ako? Ikaw ay tagahanglayan. Alam mo ba ang pinuno ng Nanjian Battle Division ng Huaxia, si Jiang Zilong? Umasa siya sa Heng Lian. Upang maabot ang pinakamataas na antas, walang talo sa buong mundo. Narinig ko na ng kaunti. Pero ano na yon? Dati maaari inggitin ang 9 Pinnacle Grandmaster. Ngayon, nalaman ko ang mundo ay higit pa. Ano ako upo at tititigan ang langit? Bata. Maliitin mo ang pamamatay ko. Hinahaman kita. Makapaglaban. Alam mo ba kung gaano katagal? Nag-iisa kang nag-ensayo. Mga 8 oras. 8 taon. Tunay na magaling, pero alam mo ba, pag-aaral matapos ang 3 antas ay labanan na hindi na sa personal na at level ng pagsisikat kundi sa buong kasaysayan ng pamilya at sekta. Kung wala kang sapat na likas na yaman, baka mahirapan ka pang bumuti sa hinaharap.
Kapatid ko ay tagapagtatag ng sekta ng Timog Dagat. Naghari sa 70. Maraming likas na yaman. Kung sakaling ikaw ay sumali sa kanyang koponan, para sa'yo, napakalaking oportunidad yon. Pag-isipan mo mabuti, Pasensya na, sanay ako na magrela. May gagawin pa ako. Elas na ikayo. Tumigil ka. Talunin mo muna ako bago ka umalis. Hindi kita sasaktan. Hindi AKO kikilos. Kahit anong panloob na lakas, hindi ko gagamit. Tatanggapin ko walang laban ang 3 hampas mo kung maapektuhan mo ako. Papayagan kitang umalis. Tingnan mo. Paano? At kung sakaling ako ang manalo, Kaya mong manalo. Kaya mong manalo. Kung manalo ka, tuwing kita makikita, yuyuko ako. Tatawagin kang lolo. talaga biye? Pinatha. Huwag mo akong subukan dito. Nung nakaraang buwan, nagmadali. Yung gusto lumayo pagkatapos umiskapo. Napilayan ko 5 niyang galamay. Nayan. Wala na siya. Lolo, niloloko mo ako. Ang tindig mo parang balat ng buwaya. Kahit mga armor-piercing rounds, yan ay malinaw na panloloko sa tao. Ikaw na batang babae, masyado kang madaldal. Ito ang aking sining ng pag-ibig kung hindi siya masaktan kahit konti. Ipinapakita na ang teknik ay may halaga, walang masama kung subukan. Saish, ako'y walang sapat na kakayahan. Maaari bang turuan pay KO? grabe, ang lakas ng kanyang enerhiya ay talagang bihira sa buhay. Ano ito? Gamit ng di pangkaraniwang teknik nitong batang lalaki. Ang sakit. Medyo interesante ito. ISA pa. Kung di ko gagamitin ang aking lakas bilang unang tagapagtatag, maari bang patayin ako nitong batang ito? ISA pa. Walang lakas na ginamit, umalo sa bulak ang suntok ko. Galing na matatandang ito ay hirap abutin. Nanalo ka, kaibigan. Salamat sa matanda. Hindi pa ikaw telo, kuya. Salbahi yulitinemo. Kapatid, tanggapin ang resulta. Huwag sisihin ang Sabi mo sa akin na sa batang ito, luhod at tawaging lolo. Kuya, kahit mapahiya na ako, Sobra naman po ang sinasabi niyo. Ay KBA, ipagpalagay na may utang loob sa nakababatang henerasyon. Para. Ikaw ang matalino. Balang utang loob sa iyo ang matandang gito. Mayroon akong isang jade pendant. Maranda AKO, 60 taon na ang nakalip sa paghanap ng kayamanan sa guho ng Kunlun. Hindi ko maunawaan, maaring may malaking lihim na nakatago diyan. Ngayon, ibibigay Ang guho ng Kunlun. Ang palasyo Kunlun sa ibang mundo. Areho ba silang lugar? Salma, Giro, di ko natatanggihan ang alok. Ipunin niyo pamilya Chen, ngayong gabi tapusin ko sa ibang mundo. Babalikan ko kayo. Ang kanyang agila, kung papalitan ng puting taga, parang Diyos na. tahimik na lakas, balahibo ng tagak sa edad niya. Na may ganitong kontrol. Tunay ngang kakaunti ang ganito sa ang lakas ng batang ito. medyo kakaiba, maari kaya. Na nalilinang niya ay pang-immortal na. Kanina, nagduda rin ako. Pagkatapos ng digmaan ng mga Diyos, lahat ng Diyos at mga ay umalis na sa mundo. Shinshi Huang nagsunog ng mga libro at lahat ng pamamaraan ng kultibasyon, sinunog lahat dito. Wala nang natitirang malalaking pamamaraan ng pagsasanay. Nagkaroon ng pagkakataon ang bata. Kakaiba ang kanyang pamamaraan. Kuya, tama ang iyong sinabi. Tien Sing, ikaw ang pumunta. Alamin ang tungkol sa batang ito. Kung walang problema, subukan mong hilain siya papunta sa pagkatapos ng baka susunod na Dragon Commander. Sige, Lolo. Xiao Tianxing, sasamahin ka and I master. Kapatid mong si Bai Xiaofei ay gobernador ng Southern Region. Nasa Lincheng siya ngayon. Pumunta tayo sa kanya pa. Tara. Tara na. Narinig ko na si Lolo Chen ay kaya kami ay nandito para bisitahin siya.
Salamat Ginoo. Mula sa napakalayo, naglakbay mula Manila, bisitahin matandang Ginoo at may dala pang napakaraming regalo. Maliit na regalo, hindi sapat na paggalang. Matagal tayong di nagkita, Murong Shich. Hindi ka o. Naabot mo ang pangatlong antas ng dakilang guro. Chenya. Talagang hindi ko siya matapatan. Si Morong Gongzi, bata pero mahusay. Bilisan mo, upong-upo. Usap tayo ng mabuti. Iniisip ko noon wala akong pag-asa maabot 3 dangal ng guro bago mag-30. Meron akong bayaw na nag-alaga sa akin. Pinadalhan niya ako ng Life Spring. Doon lang ako nakatawid. Life Spring. Ibig sabihin, ang bayaw. Ang pang-anim na dakilang guro, ang pinakamagaling sa mundo, gobernador ng Timog, Bai Xiaofei. Inaugural. Hindi sila kasal ng kapatid ko. Ipinasya ang kasal kaya pumunta ako sa Lincheng. Inihatid ako ng aking bayaw gamit ang jet fighter. Ang pamilya, Murong ay talagang naglalayon umangat. Balita na ang guro ng Master ay ang Nanhai founder, kapatid sa pag-aaral ng isa sa 5 kilalang dalubhasa sa China, punong komandante ng East Sea, gabi na, Panginoong Ye. Ang nakita ko lang ay bayaw ko. Misteryosong malalaking tao, hindi ko pa nakikita. May connection ka kay Murong Gongzi. Makakilala ng mga ganitong darating din ang panahon. Nandito si Kuya Murong. Bukod sa pagbisita kay ama, may iba ka piabeng. Wala namang mahalaga. Kundi ang pamilya kong Murong. Nakuha ang national distributor ng buhay na bukal. Gusto kong mag-develop ulit ng maghanap ng bagong distributor. Buhay na bukal, may kapangyarihang bumuhay, muling bumuo ng laman at maraming pamilya ang hindi makabili kahit isang patak. Ang pamilya Murong, nakukuha karapatan sa pag-distribute nito. Kami na ang magiging nangungunang angkan sa Huaxia. Sobra naman ang papuri mo. Pamilya Murong isa sa 4 sikat na angkan sa Magic City. Sa ibang aspeto, naapektuhan pa rin kami ng ibang pamilya. Ang pagpunta ko sa Timog ay para gamitin ang Life Spring upang sa rehiyon ng Timog Kanluran, makahanap ng pamilya para sa kasal, at magtulungan sa pag-unlad ng negosyo. Sige, sige. Yao bilis. Tanggapin ang dali na iparangal mo si Murong Shiksiyong isang tasa. Opo, Gino, hindi maganda. Napilayan si Batang Amo. Nasa ospital na siya. Ano? Huwag mag-alala, Tito. Ang problema ng pamilya ay problema rin ng pamilya Murong. KOSI Murong Yun Kai, hindi papayag na walang gawin. Hoy, hindi magandang bata. Nawala ka buong araw. Hindi kita makita sa apartment. Saan ka nagpunta? Bumili ako ng gamot para sa tuberculosis. Puro ka kwento. Alam ko na lahat. Ikaw ngayon ay isang dakilang guro. Matagal nang nawala ang Hindi ko naman ito iniinom. walang sakit. Bakit mo inom ito? Bumalik ka na. May problema ka ba? Hindi mo talaga alam kung gaano kalaking gulo ang ginawa mo? Ang pamilya Chen ay matagal nang nakatayo sa Lin City. Ang lumaban sa kanila. Para kang langgam na tumutulak sa puno. Umuwi ka agad, sasamahan ka ni Dad sa pamilya Chen para humingi ng tawad. Pagkatapos lumipas ang isyong ito, Dad ay dadalhin ka sa ibang bansa. Dad, nagbayro ka ba? Sa tingin mo ba palilipasin tayo ng pamilya Chen? Hindi mo na kailangan pang alalahanin ito. Kahit ano pame, pumunta ka sa lumang bahay bukas ng umaga. May plano na si Papa. Oy, puno ng pamilya yi. Itong 1 bilyong tsek mo. Talaga bang para sa akin ito? Una mo. Pag-aralin mo lang ng aking anak kay Master Dai. ZGBA. Sa ating pagkakaibigan. Tanggapin mo ang isang binatang nasa 20. Bilang nakatakdang alagad ng aking samahan. Hindi naman nakakahiya. Pagdating ng panahon, si Master Dai, magsalita maganda ha pamilya Chen. Palusutin ang aking anak. Ano ang sinasabi mo? Ang pamilya Chen mayroon lang isang batang top-level master, samantalang ako. Pinakamahusay sa Lin at 3rd level grandma, kaunting pabor na ito. Siguro ibibigay nila sa akin yan.
Salamat sa iyo, Master Day. Talagang malakas ang palatandaan ng buhay at kamatayan. Mukhang hindi ganon kasimple ang sakit ni Leng Ruchue. Anuman ang mangyari, unahin muna ang pansamantalang lunas. Kapag naging matatag na ang kondisyon, saka natin subukang gamutin ang sanhi. Bakit hindi mo ako hinintay hanggang mamatay ako bago bumalik? Pekisa. Umalis ako ng wala pang 12 oras. Pero sa akin, umalis ka na ng 3 araw. Ibang mundo ba ito kung saan ang oras ay 3 beses mas mabilis? Bakit? Parang pagod na pagod ka. Mukhang alala mo ako. Siyempre. Huwag kang magpanggap na alala mo ako. Hindi kita papalagpasin. Naisip ko ulit. Sakit ko ay di kayang gamutin ni Master. Paano mo magagamot ito? Kung mamatay man ako. Masira mo ang pangalan ko. Mas mabuti pang patayin kitang gayon. Bakit sa loobin mo pa bago-bago? Ay Cal. Ikatlong antas ng pagsasanay ng enerhiya. Deti wala kang kapangyarihan. Yan. Salamat kay Santa sa iyong natatanging kasanayan. Kung hindi, hindi ko natutunan ng kabilis. Huwag mo kong bolahin. Ang aklat na iyon ay hindi na pag-aralan. Talaga biye. Naman. Kasi yung aklat na iyon ay aseng. Akong walang sulat. Ang mga namumuno ng kunlun sa bawat henerasyon, nag-aral sa aklat na ito. Ngunit walang nahanap. Sa huli, ginawa ang aklat na ito bilang banal na bagay ng banal na babae ng ipinasa sa susunod. Umaasa na ang mga banal na babae sa ay tulad ng mga pahina ng aklat. Nadalisay at walang bahid. Hindi tama yan. May mga salita pa ito, Deity. Impossible yan. Maski sa pagsisinungaling, wala kang kaseryosohan. Puro kasinungalingan. Akala kayo pa naman matitulungan mo, kayo. Naintindihan ko na. Ako lang ang makakakita sa librong ito. Kailangan dalhin sa ibang mundo. Bago lumabas ang mga salita. Sabi mo, ito, maaari ba itong maging tadhana? Bilang na ang mga araw ko. Papatayin din kita. Bakit hindi mo sinamantala ang kahinaan? Tumakas. Naghain ka ng death warrant laban sa akin. Kahit makatakas ako, hindi ako mabubuhay ng 3 araw. Mas mabuti na iyon kaysa mamatay kang gayon. Tahimik ka na. Hayaan mo kung gamutin ka. Huwag kang magsisi. Pag nakabawin ako, unang gagawin ko ay kitilin buhay mo. Bahala ka. Hindi ka naman siguro naniniwala na dahil lang nakapagtalik tayo. Mahal na kita, di ba? Hindi mahalaga kung mahal mo ko, importante mahal na kita. 2 beses lang tayo nakita. Mahal mo na ko. Parang ang dali naman ara. Nagsimula sa kagandahan. Nahulog sa magagandang mata. Lising sa karisma. Nalulong sa boses. Hindi ko makalimutan ang gabing iyon. Ang malabo mong boses.
Ikaw ay talagang walang kahihiyan. Alam, MOBA, na ang pagnanasa sa banal na babae ay pwedeng ikamatay mo. Mamatay sa ilalim ng piyuni. Ano bang masama sa pagiging multo? Tien Yunzi. Suriin ang pugon. Hindi dapat malaman ng nakababat. Pinakadakilang sikreto ng palasyo ng Kunlun sa loob ng milyon-milyong taon. Oo. Pinigilan ng gamot ang pinsala sa iyong katawan. Pero parang may pugad ng bulate sa loob ng katawan mo. Kung hindi kayo naunang on 9 heavens and 10 earth supreme technique, hindi ko kailanman malalaman. Pwede bang suriin ito para sa akin? Tingnan natin kung may paraan para mabuksan. Ate. Ete, sobrang nakakabaliw ito. Hindi ko inasahan. Mayroon ka ring susi na sinaunang teleportation array ng Kunlun Palace. Sigurado ka ito ang susi ng sinaun. Siyempre. Ray. Nakita ko ito 3,000 taon ang nakaraan. Isang tao na mahigit sa 100 taon na nagtagumpay sa ikasyam na antas ng training sa ibang mundo. Hawak niya sa kamay noon ay ang susi na ito. Tama na. Ang tao na iyon ay tinatawag na Chen, alias I Fu Yaozi. Chen Tuan. Ang Chen Tuan na tumaya ng bundok Hua kasama ang emperador ng Hilagang Song. Kilala mo siya? Mula sa perehong mundo ko. Ngunit may agwat ng higit sa 1,000 taon. Ganon pala. Sabi mo, may sinoning teleport dito. Ibig sabihin BA, pwede kitang dalhin. Ese mundo kayo. Kailangan ng sinaunang teleport. 5 kulay ng batong espiritual. Pero sa mundo ko, wala yan. Ginoong Santo Anak, nagasakit si Santo Anak babae kamakailan. Pakiyaan niyo akong ipagbigay alam muna. Utos to ng guro ko. Para makita ang banal na babae. Bakit magbigay alam? Magkaiba ang lalaki at babae. Pakiusap, manatili kayo dito, Ginoong Santo. Pa sa banal na babae. Hindi kita papatayin. Umalis ka. Bilisan mo na umalis. Huwag ka nang bumalik kahit kailan. Bake it. Alam MOBA, sa kasaysayan ng palasyo ng Kunlun, lahat santa, ay ang ipinagbabawal na pamilya ng mga santi. Sino mang humipo ay mamamatay. Mukhang alam ko na kung ano ang nasa loob mo. Kung tama ang hinala ko. Sa loob mo, dapat ay may malaanak ni Anay. Ang sinasabing banal na babae ay isa lamang kasangkapan ng mga nasa itaas. Hindi nakakapagtaka 3,000 taon na ang pagkatapos ng kasal ni Master at ni Madam. Hindi na siya nagpakita. Ganon pala. Ang mga insekto sa loob ng pag naabot ko ang yugto ng pagtatag ng punde, sigurado akong maaari ko itong tanggalin. Kaya dapat magsikap ka. Huwag ka nang malungkot. Pangako kong hindi kita pababayaan. Nalulungkot ako. Dahil alam na pala ni Master ito. Ipengako mo, huwag kang gagawa ng kahangalan. Nahanap ko ang makulay na bato. Siguradong isasama kita. Sige. Salamat sa iyo. Bago pa ako mamatay, talaga akong nakaramdam
Na minampal. Kasamahang babae. Talagang nakakadismaya ka. Lumabas ka. Huwag mo akong piliting gumamit ng lakas. Kapatid na santo. Iniinsulto MOBAAKO. Pinapahiya mo lang ang sarili mo. Junior sister. Hindi nagsisinungaling ang ilong ko. Sa loob ng kwarto mo, may lalaking nakatago. Tama na. Senior brother, hindi pa tayo kasal. Pakiusap sandan mo ang mga alituntunin. Mukhang. Nagkamali senior brother sa pag-akusa kay junior sister kapag nag-alala, naguguluhan. Pakyunava montak sana, kapatid na babae. May iba pa bang bagay, kapatid na lalaki? Narinig ng guro na may sakit ka, kapatid na babae. Pinapunta ako dito para bisitahin ka. Kapatid na babae. Yabot mo ang pulso mo. Itignan ko ang pulso mo, kapatid. Kapatid. Di na kailangan iyan. Mahirap tanggihan ang utos ng guro. Kapatid na babae. Ano sa tingin mo kung hahapin ko ito? Pagbalik ko, tiyak na may parusa. Itong malakas na dalisay na yang nakapangyarihan. Malinaw na mula ito sa lalaking disipulo. Bakit kaya nasa yugto lamang ng pagsasanay? Aniwang disipulo sa yugto ng pagsasanay, hindi makikita ito. Ito ang selyo ng hukbo ng mga bulit. Tapos na biye? Walang problema, kapatid na babae. Ang sakit mo ay walang seryosong problema. Ang mga gamot na ibinigay ng guro, ininom mo na ba lahat? Ako'y nasa bingit na ng kamatayan, kahit gaano karaming gamot. Sayang lang ang intensyon ng guro. Lalo na't ang mga gamot na iyon, hindi ko iniinom ilang buwan. Ate. Ang mabuting gamot ay mapait. Guro. Pa sa paggawa ng gamot para sa talagang nag-isip siya na mabuti, hindi siya nag-give up. Paano mo siya matatalikuran? Ganito, bukas. Magpapadala ako ng garapon ng 10,000 taong gulang na halamang singaw. Sabay-sabay kayong inumin kasama ang gamot. Sige. Salamat, kuya. Ate, paano mo nagawa na hatakin ang kama ng yelo na ibinigay ng guro? Kama in yellow. Isa lang itong gamit para pigilin ang mga insekto. Ang kanyang pagdating. Isa lang itong aksidente. Ate, ano ba talaga ang sinasabi mo? Naalala mo ba ang mga alaala na 10 taon nang nakalipas? Hindi ko na rin maalala. Pagkatapos ng mahaba at malalim na panaginip, Teo, ay para lang mga piyon sa kamay na iba. Ate, ayok ka lang ba? Huwag mo akong takutin. Ang guro ay ang pinakaunang tagapagsanay sa Bilutsinghay. Walang katapat ang kapangyarihan ng dakilang luo na immortal. Kuya. Ang pinili ng langit ay isa ring tagapagbago na anyo. Isa lang siyang alkimista, paano siya magiging kalaban nila? May pagmamahal at katapatan siya sa akin, paano ko siya hahayaan na mawalan ng pag-asa? Mas mabuti pang putulin ang tali ng pag-ibig. Walang pagkikita magpakailanman. Ete, hindi mo ba sineryoso ang masamang tao na yon? Ang nangyaring gayong gabi. Nakita mo rin ba? Sampakyaw Salongi, Frost, na hindi ko sasabihin kahit kaunti. Pagkatapos ng 3 buwan, araw na ng kasal ko kay Santo. Pag dumating ang oras, tumakas ka sa kaguluhan, huwag bumalik kahit kailan. Huvak. Huwag kang umalis, Frost. Tenga ka.
Kung ituturing mo akong mabuting makinig ka. Sa susunod mong makita siya, ipabatid mo sa kanya na ako, si Leng Karawok Sue. Kailanman ay hindi nagsisi. Puso kayo. Bakit parang may kirit? Ano nangyari ngayong araw? Ruwashiwa. Hintayin mo kayo. Bababalik ako para iligtas ka. Peste ikaw tignan mo anong oras na hindi ka pa umuwi mag-ihang na lang ang tatay mo. Alam kayo na, ama. Uuwi na ako agad. Mangyay, pakinom na ret sasa. Kier. Hayaan mong ipakila ko na remay o. Ito ang junong pinakamagaling sa lansheng. Si Master de NG Shen Xing Sek. Pagbati ke Master de. Magandang araw, Master Day. Ang natatanging kasanayan ni Master Dai sa bilis ay bantog sa mundo, at 10 taon na mula nang tumigil siya sa pagtanggap ng disipulo. Narinig niyang ikaw ay may talento, at kahit bata pa, ay umabot sa unang antas ng pagiging guro. Ginawa niyang eksepsyon at unang hindi opisyal na disipulo. Sumama ka sa kanya, mag-practice ka pa ng mabuti. Umalina. Magbigay respeto kay Master Dai sa yumuko ng 3 beses at ituturing ka ng Master Dai bilang unang disipulo. Dadalhin ka niya pa humingi ng kawad sa pamilya Chen. Maaaring ligtas ang iyong buhay. Ano pong inyante mo? Mabilis kang magbigay respeto sa. Hindi ko gusto. Ikaw na batong bastos. Gusto mo bang mamatay ako? Ikaw bastos. Gusto mo bang patayin ako? Tari. Ang away ng pamilya Chen, kaya solusyonan mag-isa. Hindi kailangan ng tulong ng iba. Ang mga kabataan, hindi alam ang limitasyon. Ang dalagang Chen, 3 taon na ang nakalipas. Naging isa ng mataas na guro, ngayon mukhang malapit na sa 2nd antas. Hindi mo alam. Ano ang ibig sabihin ng 3 antas para sa'yo? Lakas ang pinalabas. Galing ni Master de. Totoong lakas ang pinalabas, pero kulang pa sa kahusayan. Hindi ko ipagkaisa iyo ang pagkakataon para sa anak mo. Siya ang hindi nagbigay halaga. Master de. Huwag kang magalit, huwag ka munang umalis. Huwag kang mag-alala, kumuha ako ng tseki mo. Pupunta sa pamilya Chen para makiusap para sa iyo. Tungkol sa anak mo, hindi na kailangang pumunta. Dahil kahit tumunta siya, wala rin namang silbi. Kung ganito galing si Master Day, bakit hindi niya ako isasama? Interesado akong malaman kung paano siya makikiusap sa pamilya Chen. Mag-usap ba ng maayos? O luluhod at yuyuko? Walang galang. Batong bastos, bilisong mo. Humingi ng tawad kay Master Day. Panggulong yi, kahit na gustong mapahiya ng binatang yi. Sage, sumama ka kung gusto mo, pero sasabihin ko na sa simula. Sa pupuntahan sa pamilya Chen, may papangako ko ang kaligtasan mo. Ngunit ang buhay ng batang ito, hindi ka o may papangako. Ikaw na batang pilyo, bakit hindi ka nakikinig sa akin? Huwag kang lalampas sa 40 hakbang ng Diyos. May konting talento ka rin pala. Kung may gawin ang pamilya Chen laban sa iyo, kung humingi ka ng tawad sa akin, matitiyak ko ang iyong kaligtasan. Hindi kailangan. Walang pakundangan. Ang puno ng SANXNGMN ay nais makita si puno ng pamilya Chen. May kakaiba rito. Yiki. Napakalakas ng loob mo. May daan sa langit pero hindi mo pinili. Ang lakas ng loob mong pumunta dito para mamatay.
Narinig KOSI, Chun, Xiao vasectomy le. Hindi ko akalain ganito kaingay ang tahol niya. Ikaw. Hindi tunay na lalaki kung hindi gaganti. Iki. Ngayong araw, ipapangako kong papatayasan kita. Ikaw pa, Mga kasama. Ang buhay o kamatayan ng batang ay walang kinalaman sa akin. Gawin ang gusto mo, patayin o pahirapan ako. Ngunit, layunin ng pagbisita sa isa lang. Mabuti iyan. Guro Dai, magsalita ka naman. Pinuno ng pamilya Chen, may kahilingan ako. Umasa ililigtas ni Patriarka Chen buhay ni Yi. Ituring itong pabor na utang sa iyo. Kung pamilya Chen ay mahaharap sa problema sa hinahat, tutulong ako at hindi sisira ang pangako ko. Sana pumayag ang pinuno ng pamilyang Chen. Ano sa palagay ninyo? Si Pew ay dapat naman talagang mamatay tungkol sa kanyang ama. Hindi namin siya palalagpasin. Batang babay. Parang. Hindi mo ako bibigyan ng galang. Sino ka ba para galanjan kita? Zinobe ako? Ako ang pinakamahusay sa lincheng. Punong guro ng SANXN, Dai Lao San. Dai Lao San. Narinig niyo na ba siya? Ginagalang kita. Tatawagin kitang punong day. Kapag hindi kita ginagalang, isang bangkay ka lang. Napakayabang ng batang ito. Papakita ko sa iyo kung sino ang boss. Akala montag ba ako'y madali lang talunin. Mag-ingat ka, Ginoong Murong. Ang master ng Shenshin ay nasa ikatlong antas ng pagiging guro ng ilang taon. Hindi dapat mali. Ngayon ka palang nagsisisi. Huli na. Dojuan Xing Yi. Maribeng, ikaw ay mula sa Magic City. Ang kanbang murong. Hindi ko akalain may ganoong ugnayan ang pamilya Chen at Murong. Kung alam ka o lang, hindi sana ako nakilahok sa gusot na ito. Sinira mo ang buhay ko. Nag-iba ang sit karapat-dapat ang pagkilala ng pangunahing teknika ng Magic City dahil ang pamilya Chen namin baka makipagsundo na lang. Ikaw ay Ichio, DBA? Ikaw na nga hasaktan bayaw ko, di ba? Payo. Chunyao. Sa huli, inili mo ang daan ng serbisyo sa itsura. Bayaw. Tama siya ang nanakit sa akin. Dapat ipaghiganti mo ako. Sige na. Ikaw ba ang magtatapos ng lahat? O ikaw mismo? Ang maghahatid sa'yo sa huling Pinili ko ang ikatlong daan. Pinili ko ang ikatlong daan. Apaluin kita hanggang magmakaawa ka. Sige na. Sana ang yabang mo ay tugma sa kakayahan mo. Hindi ba si EQ ay unang residente lang? Paano niya natagalan ng hampas? Magaling. May konting galing. Ito na ang katapusan. Puwersa sa labas. Gamitin ang enerhiya bilang kalas, hindi nga ba? Ikaw natatangi sa tatlong ranggo? Paano ito possible? Kahapon, siya'y pangunahing maestro. Sa loob ng isang gabi at ngayon ay, Parang itong si Hikyu ay nagkunwari lang na walang kwenta sa lahat ng mga taon. Lahat tayo ay nagkamali ng tingin. Kahit nagkamali, ano nga ba ang kung ikukumpara mo sa pamilya Murong? Zia ay walang halaga. Tama nga. Akala ko noon, simpleng away na maliliit na pamilya. Hindi ko inaasahan na napakalalim ng gusot na ito. Ako si Dai Lao San, naging katawa-tawa lang ako. Ang alitan nyo, hindi na ako sasali. Hanggang sa muli. Gustong umalis. Walang dawn. Dahil nandito ka na, huwag ka nang umalis. Katulad ka ng pamilya ni Yi. Lahat kayo mamamatay. Yi. Iligtas montag ako, Yi.
Magkano ang ibinayad ng tatay ko para sa iyo? 1 bilyon. Sige. Para sa iyong kaligtasan. Fitz na bayad 3 bilyon. Siege. Ikaw mismo ay nasa panganib na. Sino pa ang kaya mong iligtas? Pareho tayong mga maestro, ikatlong an. Gusto ko ring malamon. Kung ibibigay ko lahat ng lakas ko, ano ang magiging epekto nito? Ano? Ibig niyang sabihin, hindi pa yun ang buong lakas niya. Hindi. Sobra ka naman sa acting. Isang hampas, wasak ang Doshuan Singi. Ang pamilya Chenko, tapos na. Hiningang ulap, Ito ang legendary na hiningang ula. Tatanong kita. Suko kanabiye, Damit. huwag mong apakan. Ano ang gusto mong gawin? Ito ang mansyon ng pamilya Chen. Hindi ka pwedeng magwala dito. Hulihin ang taong ito. Menge, EQ, sinasabi ko sa'yo, huwag kang gumawa ng kalokohan. nalala mo pabiye. Anong sinabi ko sa iyo dati? Gusto mo. Gusto mong bilhin ang Chen Group sa 0.5 presyo. Mukhang naaalala mo pa. Silverbonk Beach presyo, bilhin ng Chen Group na bilyon ang halaga. Para kang nangangarap ng gising. Ginagamit ko lang ang sarili niyang taktika laban sa kanya. May masama ba doon? Inaanunsyo kita, iwasan mong magwala. Tumanggi lang naman ako sa panliligaw mo. Kailangan mo bang magtanim ng sama ng loob? Mukhang talagang kakaiba ang pag-iisip ni MS Chen. Kung ganun pala. Pasensya na. Di ko na control. Aksidenteng nasampal ko si MS Chen. Sala, nagkamali yung nakabangga sa tatay mo. Anak ko yun. Kasalanan ko, maling akala. Ibinibigay ang anak ko. Gusto mong gawin sa kanya. Hindi mangingialam. Te. Ikaw yun dati. Tumahimik ka. Huwag mo kaming siraan ng kapatid mo. Kami sa pamilya, wala kang koneksyon sa amin. Ang galing. Talagang kahanga-hanga. Pero bantat, nabitiki. Tunay na diskarte ng mga elitista. Una. Ikaw na walang bayag. Mabuhay ay isang pabigat sa pamilya. Mas mabuti pang isuko na lang. Una. Narinig ko nung nakaraang araw. Napilayan ang binti ni Ginoong Chen. Kinailangan ng buong medical team na gamutin. Di kayo alam. Gumaling na ba siya? Oo nga. Dapat ganun, pareho at buo ang dalawang binti. Kung ayaw mong durugin ko ang balikat mo, bilisan mong permahan yan. Sige. Ang luhan ng pagbagsak. Ang nakaukit sa selyo ay S.I. Sean Tuan Matanda. Hindi alam sino si Chentuan Matanda. Hindi ko naiintindihan ang Shinwan yan. Nagsasagawa ka pa rin. Niloloko ka na ng iyong mga mata. Shintuan Lolo. Tumanggap ng karunungan noong panahon. Pagkatapos, hinanap ng tagapag-ayos ang mga sining ni Chen Tuan para sa pag-akit. Sinira ng mga Chen. Kayo na ang sanggay na tumakbo sa lungsod ng Lin noong panahong iyon. Di biya? Ano talaga ang plano mo? Hindi ako interesado sa sining sa pag-akyat sa langit. Gusto ko ng 5 kulay na bato. Hindi ko pa narinig ang tungkol diyan. Kung hindi ka naniniwala, nasabi ko na ba ito sa kanya? Kung hindi nyo alam, isa lang ang nakakaawam. Ako. Talaga, wala akong alam. Talaga, wala akong alam. Alam MOBA o hindi, mamaya malalaman mo ang aking paraan.
Sa iyong kakayahan, imposible maging maestro. Kaya posibilidad lang ito na ginamit mo ang madaling paraan. Bahala ka kung maniwala. Sa mata mo, na parang mababa, ang tagumpay ng iba, ay laging dahil sa pandaraya. Sabihin mababa ako ni Miss Chen. Ipapakita ko pa ang pagiging mababa ko. Malakas na hangin. Hayop ka! Anong ginawa mo sa anak ko? Ginagawa niya ba ito ng sapilitan sa ate ko? Dumating na ang pagkakataon ko. Ichio, kapag naibalik ko na ang lakas ko, sa Sinjalin Kita, Ano tuloy pa biye? Chindagia. Ichio, wala kong haya. Miss Chen, ayaw mong buksan ko ang pinto ngayon at makita ng lahat ang iyong kalagayan. Zapat na. Ako ang magdadala sa iyo. Ang enerhiya ng batong makulay na ito, mas malakas pa kaysa lahat ng gamot na nainom ko. Kaya ang mabilis na pagunlad ni Chen Yao dito. Bakit wala ng ingay? Tapos na ba ito? Ginoong murong EQ ng insulto sa amin. Sa iyong pamilya, hindi mo ba matatanggap ito? Oo, bayaw. Hindi natin pwedeng hayaang ganito lang ito. Morong Yun Kai, Nangangako sa Lang. Ngayon, gagawin ko ang lahat para patayin ang traidor na ito. Yiki. Ang kahihiyan ngayon. Sa ibang araw, tiyak na ibabalik ko ito ng daan ni Bayo. Ichio, kahit may 3 ulo at 6 na braso ka, wala kang takas. Sa tingin mo, tauhan mo, kaya niyong pigilan ako. Napakalakas ng yapak mo. Kung kasama pa si gobernador ko. Limang baitang na dakilang maestro. Bayaw buti na lang nandito ka. Kung hindi na ako pumarito, baka mapatay ka na ng iba. Paano ko ito ipapaliwanag sa ate mo? Alam kayo namang mahal MOA kayo, Bayo. Sijna. Paano mo bawiin at humingi ng tawad? Hindi mo man lang alamin ang dahilan. Nagutos ka agad ng paghingi ng tawad. Ako ay hindi gumagamit ng kapangyarihan para sa iba. Naniniwala lang ako sa kamao ang katotohanan. Kung tiwala ka na kaya mo akong talunin, hindi ka lang ang humingi ng tawad. Kung hindi, Mag-sorry ng maayos. Tapos umalis ka na lang. umali ka. Sige. Gusto ko kausapin katulad mo. Simple ang utak, malakas ang katawan. Nakakatipid ng maraming abala. Kung ganon. Laban tayo. Gusto mong talunin ang gobernador sa salita. Sa pagkakasakit. Siyempre kailangan mong magdusa pa. Ang senior brother ko sinasabi ayaw ng kapangyarihan pero ginagawa ang pangalawang pamunahing antas. Hindi pa pagpapakita ng lakas sa mga mahina. Maestro. Ang iyong estudyante na si Bai Xiaofi ay bumabati sa iyo. Siya ang 8 ranggo na dakilang guro na si Bai Zhan mula sa South Sea. Ang batang babae sa tabi niya. Baka ito ay Apo-Enai, Knight Commander, Teo na. Kaibigan, Nagita Teo Ulit. Nagkaproblema ka ba? Kailangan mo ba ng tulong? Guro. Kilala mo ba siya? Si Emperor, Konti na lang at naging kapatid mo siya sa paaralan. si Ichio. Paano siya kilala ng tagapagtatag ng South Sea? Dahil kilala mo ang aking guro. Ngayon, hindi kita pahihirapan. Noong nakaraan, pinutol mo ang binti ng aking magiging bayaw. Gayong. Ako mismo ang mag-utos sa'yo na putulin ang Hindi naman yan sobra. Di ko kilala ang matanda.
Ikaw naman, traitor talaga eh. Kaya. Kung gusto mong lumaban, laban na lang tayo. Gusto mo bang sumuko ako ng basta-basta? Hindi ako papayag niyan. Si. May paninindigan. Iwasan ko ang mataas na antas ko para di masabing nanlalamang. Di kailangan. Gusto ko ang pakiramdam ng pagharap sa mas malakas. Ang mundo ay may sariling batas, matira matibay. Walang patas. Yan ang kunay na patas. Magaling. Astig. Mas masahol ka pa kaysa sa akin. Pero, papabayaran ko ang kahibangan mo. Magbabayad ka. 3 antas laban sa 5 antas. Saan kaya nanggaling ang tapang ng batang ito? Nayan. Ngayon tapos na. Si Chio gustoing lolo keo. Tito, talagang balak mo bang pabayaan siya? Kailangang pabagsakin ang mainit na kabayo. Magantay kay Xiaofe. Kapag malapit na niyang mapatay, saka kikilos si Unkle. Ito ang panloob at labas na puwersa. Ang pag-atake ay tulad ng tubig. Walang tigil. Malakas ang pag-atake si Chio. Mukhang hindi niya nakaya. Salamat Ro, Chui sa talisman na ito. Gagamitin ko ang external na puwersa. Gawin ito sarili. Tingnan mo dito. Ano ang kumikinang sa kamay ni Q? Hindi ko makita ng maayos. Parang napakapuro ng lakas. Bakit parang? Lumakas ang kakayahan. Mas matindi kaysa noong huli natin siyang makita. Gamitin ang ibang lakas. Ginagamit ang ibang lakas para i-refine ang spirit power. Ang batang ito ay nag-insa. Hindi ito pangkaraniwang lakas na sining. Baka siya ay isang diwa. Maestrong pang-4 na antas. Paano ito possible? Walang sining sa mundo na Ay pwedeng magpalakas. Ang enerhiya ay kusa ng gumagalaw. Kahit walang panlabas na puwersa, ang lakas sa palad ay patuloy na lalabas. Hanggang sa maubos ito. Limang baitang kataas-taas ang guro. Hindi ka o inakala. Una sa ilalim ng 6 na baitang ng pinakamataas ay ganito talo. Bukod pa rito, hindi ko nga alam kung paano siya natalo. Tayuhin. Tayuhin. Sinubukan kong suriin siya ng mataas, minamaliit pa rin pala siya. Tila talento ang pasimula sa pagkilala sa kanya. Para bang tayo'y pangkaraniwan lang. Kung ikukumpara sa kanya, talagang walang kislap. Nayon. Alagaan mo pa rin ba ang pamilya Chen? Hindi na. Hindi na talaga. Ang mga pamilyang mayaman ay talagang walang tiwala. Hinding-hindi ko kayo pababalikin na parang mga tigre sa bundok. Akalapat ko sa iyo ng tanda ng buhay at kamatayan. Ang buhay o kamatayan mo ay nasa isang saglit ng isip ko. Kung gusto mo akong patayin, kaagad kang maglalaho. Huwag kong lumapit. Panatiliin mo ang distansya. Huwag kang lumapit. Kapatid, pwede bang patunayan para sa akin? Ang kapangyarihan mo ay pambihira. Ipaparating ko sa pamilya ng Muro. Yulat ng tapat ang sitwasyong ito. Kunin ang kanilang suporta. Huwag maghiganti sa inyo. Nabuwag na ang iyong kapangyarihan. Ipaalam sa pamilya Murong. Bumalik ka sa South Sea at mag-ensayo. Opo, Guro. Kapag tinamaan ng buhay kamatayan na kahit ang mataas na antas na tagapagsanay, kayang kontrolin, Marahil. Pagtaniman kita. may gagawin pa ako, aalis na ako. Huwag kang mag-alala. Hindi interesado sa insekto. Pagtatanim ng tanda ng buhay at kamatayan sa inyo ay puro aksaya. Kamusta Chio? Kamusta Chio? Magpapakilala muna ako pero sa Yitenshing. Kinakatawan lolo ko Yi Jonlin, opisyal inimbitahan sumali sa Longjan. Palam keo. Wala kang interes na sumali sa hugbo. Ang Kunlun Ruins ay magbubukas sa susunod na buwan. Tanging tauhan na militar ang papayagang lumaho. Kung gusto makamit ang antas sa 9th rank Grandmaster, ang paggalugad sa mga guho ng Kunlun ang magiging tanging paraan.
Ayoko sumali sa hukbo ngayon. Naiintindihan kayo. Kung ayaw mong sumali sa hukbo, mas mabuti. Magmahalan tayo. Talaga namang cute ka. Pero pasensya na. May girlfriend. Ganon biye. Sayang naman. Eos na AKO. Master E. Ito ang utang ko sa iyo. Master E. Inatanggap mo ba ang punong disipulo? Maliit na ako. Pagmop at masahe sa balika. Naghahain ng tsaa at tubig. Walang duda tungkol dito. Sabihin ang salita at gagawin ko. Maingat at masusing serbisyo. Kulang ba rin ng isa ang tatay ko? Bakit hindi mo siya tanungin? Sige, pupunta ako agad. Shwa, hintayin mo AKO. Ngayong gabi, ihahatid kita pauwi. Pitong araw na sa tuwing nagigising. Nasa sarili kong kama pa rin ako. Hindi na ako muling pumunta sa mundong iyon. Naisip ko posibilidad. Shwa. Maaring humarap na siya sa panganib. Ang tagapaghirang ni Chen Tuan, may dalang regalo, nais makipagkita sa warlord ng Hilaga, si Ginong Duan Xiaoyao. Kahit lumuhod ka ng 7 araw, hindi kanya makikita ng aming pinuno. Bumalik ka na. Linisin ang pisikal na enerhiya, gawing liwanag na hangin. Linisin ang hininga ng hangin. Gawing espiritu ng paglitaw at paglaho. Ipalaganap sa puso't baga. At maging gitna. Tinatawag na 5 enerhiya sa pinagmulan. Sanyo. Anong nangyari? Baka moluluko. Nagpapanggap na lahi ni Chen Tuan, gusto bigyan ng teknik sa pag-ilaw. Madalas makasalubong ng ganito buwan-buwan. Dalhin likhang sining at titingnan ko. Si. Samahan mo siya magpalit ng damit at dalhin sa silid aklatan para mag-usap. Oo. Kakaibang kasanayan sa pagpapalago ng espiritu. Paghahanap na hindi matagpuan kahit saan. Nakuha ng walang hira. Talagang nabiyayaan ako ng langit. Ang kalusugan ni Dragon Commander ay lumala kahapon. Baka hindi siya magtagal. Hanggang ngayon, wala pang napipili na susunod na commander. Kung hindi ito mapagdesis, maaaring magdulot ng Sa loob ng Dragon Temple ngayon, ang mga guro na nasa itaas ng ay sa 80 taong gulang kahit maghari. Hindi rin magtatagal ng ilang taon. Madalas palitan ang pamahalaan. Hindi maganda para sa Dragon Palet, lalo na para sa China. Ikinababahala ng Dragon Commander. Kaya gusto niyang pumili ng kapalit mula sa mga kabataan. Kaso ang mga kabataan ngayon, parang pababa ng pababa. Nakita mo na ba si EQ? Nasa 7 araw na. May tao sa loob pero ayaw buksan kahit kumatok ka. Mukhang talagang wala siyang interes na sumali sa Dragon Palace. Sige. Iba-iba ang kagustuhan. Tayo na. Ang kalahati pang scroll. Nasaan ito? Naitago ko na sa ligtas na lugar. Basta tuparin ni Duan ang pangako, iabot ko ang kalahati pa. Sa 2 kamay. Bakit pinili mo ang pamilyang Du? Dahil sa 5 pangunahing general, ikaw lang ang may anak. Ang anak mong si Duan Chan. Basta sa Dragon Soul Hall Test ngayong taon. Malampasan ang 6 na antas na Grandmaster. May posibilidad siyang maging pinakabatang youth commander sa kasaysayan. At makuha ang posisyon ng Dragon Commander kandidato. Ganon ka ba kasigurado? Tulong NGX Yanxian Diagram ni Chen Tuan, anak ka, ayang umangat tagumpay. Siempre.
Pagkatapos ng pagkakaselyo ng mga Diyos, wala ng Diyos-Diyosan. Pagkatapos ng pagsunog ng aklat ni Qin Shi Huang, wala ng kumpletong pamamaraan sa pag-unlad ng immortality. Noon, ang aking ninuno na si Chen Tuan, sa kanyang daang taon, nakuha ang likas na diagram. Naabot ang ikasyam na antas na dakilang guro sa loob lamang ng 3 taon. Ne kong malamo, sa Kazalupi, mayroon ba sinuman na makakay? Ano ang iyong nais? Una, nais kong pakasalan ako ni Duan Tian. Pangalawa, nais kong bumangon muli ang aming pamilyang Chen. Pangatlo, gusto ko kayo. Natulungan akong pumatay ng tao. Sino ang papatayin? Si Lin Cheng Yiki. Ziege. Anak ko makakarating sa 6 na antas ng dakilang tagapagtu sa loob ng 1 buwan. Matutugunan ang 3 kondisyon na ito. Deal? Paano mo naisip na sumali sa Dragon Palace? Mayroon akong dahilan na pumunta sa gusto kong itanong kay Lolo Bay ang tungkol. Saan mo ito nahana? Nakakita sinaunang kunlun teleportation array. Buong buo ang sinaunang kunlun teleportation. Nahanap ko ang pendant sa labas ng teleportation array. Nasa sentro ng puwesto ang sinaunang teleportation array. Sa loob ng 1,000 taon, si Chen Tuan lamang ang nakakapag-neutralize ng boundary upang makapasok. Kaya, kung walang nangyo, dapat buo pa ang sinunang teleportation array. Sige, Sapat na iyan na pangako. 1 buwan mula ngayon, dadalo ako sa pagsubok sa Dragon Soul Hall. sandali lang. Karapat-dapat ka sumali sa Dragon Hall. Upang makapasok sa Kunlun Ruin. Ang Kunlun Ruins ay may central area at edge area. Kung gusto pumasok sa maging Major General, ibig sabihin, pagkatapos ng kailangan umabot sa 6 na pantas para makapasa sa pagsubok, makuha ang ranggo ng general. Naiintindihan. Bakit niloko siya ni Lolo kahit na totoo ang kinakailangan sa loob ng mga labi? Ikaw, ang unahing commander na East Seaward, dapat walang problema sa pagdala ng tauhan sa central area. Ang guro ay tila nais na patnubayan siya papunta sa pagkandidato sa Dragon Commander. Kailangan tao ay may pangarap. Paano kung magkatotoo? Halika. Hindi. Hindi. Hindi pwede. Anong sinasabi mo? Ayo ang ama ng aking guro, kaya't ama ko na. Nandito po ak. Hayaan niyo po akong maglingkod sa inyo. Te, Akya. Tai. pupunta sa Kunlun Ruins. Pumunta. Baka hindi na siya bumalik. Bakit sila umalis at hindi na bumalik? Ang paglalakbay sa ibang mundo ay nangangailangan ng 5 kulay na mga Spirit Stone. At isa lang ang meron ako. Pagkatapos umalis ang anak. Tatay, alagaan mo ang sarili mo. Guro. Tinatanggap kita bilang pinakamahusay na disipulo. Ang Changchun Gong ay libro ng pamamaraang pagkakaroon. Makakatulong ito sa iyo na madagdagan ang tulungan protektahan ang pamilya sa loob ng sa darating na mga kapag ang ating mga daan ay muling nagtagpo. Magbibigay ako sa iyo ng malaking pasasalamat. Maraming salamat, guro. Hindi ko kayo bibigin, guro. Reaksyon, as kakayahan, 6 na ranggo dakilang. Ngayon, balita mula sa Dragon Soul Formation Hall, Grace Chanhe, 24 taong gulang, ay naging pinakabatang 6 na ranggo dakilang guro sa kasaysayan ng China. Nabigyan ng ranggong Major General ng Dragon Hall, ayon sa loob na balita, si Duan Chanhe ang magiging pinakamalakas na kandidato para sa susunod na Dragon Commander. Duan Tian. Yung hindi nakakaal, itong si Duan Tianhe ay isang showbiz star na may konser. Napaka-cover. Sobra na ang pagpipromote ng pamilya. Halatang halata na ang intensyon. Halos isulat na sa mukha niya ang gusto kong maging Dragon Commander. Sayang si EQ. Huling araw ng Dragon Soul Hall test. Hindi rin siya nagpakita. Sayang si EQ huling araw ng Dragon Soul Temple test.
hindi rin siya nagpakita. Sa tingin ko, Medyo kakaiba ang gabi na yun. EQ na apektuhan ba siya ng pagkabigo sa pag-ibig? At nawalan na ng gana. Halata kong medyo pagod siya. Pero nakakita ng katatagan. Kahit hindi ko alam kung ano ang gagawin niya sa Kunlun Ruins. Pero naniniwala ako, basta siya'y determinado, magagawa niya ang anumang nais. Oy, Tianqing. Lihim mo bang crush siya? Tingnan niyo sa Kuya Ichio. si EQ nga. Si EQ ang batang ito. Alice, saan galing ang pulubi? Doon ka na lang. Nandito ako para sa pagsubok ng Dragon Soul Hall. Ito ang aking mga dokumento. Tingnan mo ang mga dokumento ko. Hindi ko titingnan, hindi ko. Gusto mo ng pagkain, pumunta sa ibang lugar pa humingi. AKO, Kuya IQ, saan ka nagpunta nitong buwan? Hindi kita makontakt o na-replyan. umunta ako sa African Savannah. Nakipagsuntukan ako sa mga leon. Umunta sa Amazon Rainforest at pumatay ng ilang malalaking ahas. Umunta sa Arctic, nagkaroon ng polar bears na tauhan. Papakita ako mamaya, pumunta sa Mariana Trench. Puntawan ay Nemo. Basta mapanganib na lugar. Pinupuntahan ko lahat. Pinuntahan ko lahat. Nakakita ka na ng astig na tao. Hindi peadati. Isang oras bago ang test. Teritis na natin. Sa Edwan Tianhe, 24 na taong gulang. Tibay sa ilalim ng 19 na beses na grabidad. Bilis ng suntok 5.5 Mach. Reaksyon sa bilis ng liwanag. Isang 6 na antas na Grandmaster. Siya ang may pinakamahusay na resulta sa pagsubok na ito. Ang pinakabatang kalahok. Huwag tayong magpaapekto sa resulta. Ang kanyang ama ay War God ng Northern Domain, si Duan Xiaoyao. Lahi, background, at mapagkukunan ay wala nang makakapantay. SA Dragon Soul Pal, pinapahalagahan ang praktikal na kakayanan, mga hindi marunong lumaban, health enthusiast, kahit gaano pa katataas ang antas, hanggat tibay at bilis ng kamay. Apag ang reaksyon ay mababa, diretso siyang matatanggal. Sinusubukan ko ang katatagan. Kailangan maabot ng kalahok ang 10 bises ng gravity na pangpiloto para pumasa. Handa ka na ba? Bakit ganito? Paano hindi pimay sa Kuya Ichio sa gravity? Napakahina ng pisikal na kondisyon ng taong ito. Hindi nagsisinungaling ang pasensya na, Monsieur, siya ay tahasang natanggal. 200 beses. Sino ang nag-set ng test area gravity sa 200 na beses? Gusto niyo ba kaming gawing tomato paste? Ito ay tubig ng buhay. Uminom ka agad. Mabilis makakabawi sa mga sugat. Hindi kailangan. Konting pahinga lang, okay na ako. Anong nangyari? Ano na ang kalagayan? Narinig ko nagkamali ang tester, accidental sa 200 na beses ang gravity. Matatapos na ako sa 20 beses pa lang. May aksidente sa itaas, contestant di maawat pagdurugo. Dios KO, Tota Bien? Kalokohan. Hindi maingat ang tauhan dito. Buti na lang matibay katawan ni EQ Aray kung hindi, talo na. Dahil sa seguridad. Iminumungkahi ko sa mga tumigil muna sa test. Hindi. Ako na ang magdesisyon. Ulitin ang test. Narinig mo ba, kuya? Magtitas ulit batong to. Maraming tao ang nakatingin sa kanya ngayon. Narinig ko. Itong si Duan Xiao, gusto lang niyang patampukin ang anak niya, kaya bakit hindi natin pasukuan siya, ipakita sa lahat kung sino ba talagang tunay na henyo. Kakontakin ko ngayon ang technical team para i-project ang live feed sa malaking screen. Bilis.
Dalawang pute beses na gravity. Tatlong pute beses na gravity. Apat na pute beses na gravity. Grab. Siyam na pute beses na gravity. Tao pa bito? Ay naku, Ang taong ito ay basag sa record. Guru ng pahalang na pagsasanay, Jiang Zilong, siyam na puji. At patuloy pang tumataas. Talagang kahanga-hanga. Tao pa ba yan? Anong ginagawa nyo? Ibalik nyo siya sa akin. Tingnan mo 128 beses na gravity. Kate SI Jiang Zilong. Hindi maabutan ang datos na ito. Ano ang susunod na Bilis ng suntok. 0.3 Mach. Kayang punitin ng suntok ang hangin. Ang bilis ng isa Mach ay madudulot ng supersonic boom cloud. Lumilikha ng interior force. Ang bilis ng kamao ni Q ay umabot sa 0. Halos 1/10 ng bilis ng liwanag. Lubos siyang nahigitan si Duan Chan. Ang huli ay hindi mahahabol. Ano sa Tanjan Yuki? Ano kaya ang kanyang pag-unlad? Higit na Duan Tianhe? Ano tingin mo narating ng batang ito? Bastet nalampasan MOA. Pero siguradong hindi pa umabot sa 9 na antas. Iyan ay sapat na Gabi na Panginoon. Ikaw pala ang nasa likod ng lahat ng ito. Apag ako ang namahala, anong masama dito para sa iyo? Naniniwala ka ba? Ay akong lasunin ang Supreme Dragon maging paralisado ang kalahati ng katawan. May kakayahan akong pabagsakin ka. Gino. Gino. Lahat ng test data ni Q ay lumabas na. Wala na talagang pag-asa si Batang Amo. Walang pak-isa. Anong ibig sabihin? Si Q ay 21 taon na. 128 beses gravity. Bilis ng suntok 0.1 si Rickson SSS. Kazanayan. Lampas sa antas ng siyam. lampas sa antas ng siyam. Nako, muli akong nagkamali. Hindi, ang batang ito ay lumampas sa hangganan ng martial arts at umakyat sa antas ng pagiging cultivator. Capitid. Alam mo ba kung bakit ka nagkamali? Ikwento mo. Sabi yan ay Xiao Tianxing. Si Q ay gutom 3 araw at gabi. Dagdag pa ang kanyang unang mechanical failure na naging sanhi ng internal injuries, kaya lahat ng datos ay maingat niyang pinamalas. Parang maliit na halimaw. Ginawa lang siyang maliit na general. Medyo nakakaawa. Kuya, kung ang ulat ng datos na ito ay nakita ng Pangulong Long, siguradong hindi siya mapakali. Ibigay ang utos ng Dragon God. Tawagin ang 4 na war generals pa pumunta. Oo. Icho. Bumalik kayong lahat. Ay, ito ang mga bulaklak ko. Pasensya na, pasalamat sa maring tao. ikaw na naman, sinira mo ang plano ko. Sa susunod, wala ka ng ganong swerte. Udosing Dragon God. Tinawag Dragon Commander, 4 na war command, baka mag-anunsyo na. Susunod na Dragon Commander. Nung naging Major General SI Mr. Duan Tianhe, hindi naglabas ang Dragon God Udos SI. Ngayon, pagkatapos makuha ang titulong iyon, naglabas ng Dragon God Utos. Sa tingin mo ba mas gusto kanila kaysa kay Major General Duan? Sa usapang kagandahan, mukhang mas pabor sa akin. Kung ikaw ang napili, ano ang una mong gagawin bilang Dragon Leader sa susunod na panahon? Ano ang unang bagay? Mag-resign. Nasaan ang tao? Bakit wala na ang tao? Hayop ka. Binaypas ang kandidatura, inihayag si EQ bilang pansamantalang Dragon Leader. Ziga. Kung walang malasakit, wala ring katarungan. Kung bumalik si EQ mula sa Kunlun Ruins ng buhay. Sumumpa akong gagamitin ang apelyido mo.